Papahawal ka ng tao. Natulmas ka sa manang. Pero nagpapaaway rito ng tao. Sukatin ko muna yung analysis niya bago tayo mag-design. Okay? Hindi kayo kasama ha? Dalawa ha? Simtin kayo. Bumubasan, hindi kasama talaga. Pinalabas mo naman. Pagulong-gulong si Maria. Maria. Para kayo mag-ano ah. Mag-anak ka. Okay. Kaya lang ha. Ito kasama. Kuhanin ko yung analysis nyo. Lahat naman tayo graduate ng graphics, no? Architectural graphics. Drawing, architectural drafting. Top view. Top view ha. Pagdating sa front view, ito tsura. Itong mga ganito nakikita nyo, construction line lang yan. Pero itong dark, ito na yung visible line. Ang tanong ngayon, what is the right side view? And draw isometric drawing. Right side view. Okay, ang hinahanap ngayon, top view to, di ba? Pag sinabing orthographic projection, lahat po siya nakaproject. Wala pong lumabas na linya na hindi nakaproject from the top view, to the front view, to the right side view, to the left, di ba? Kaya nga tayo nakapagbuo ng house plan eh, elevation, section, kasi dahil sa plan, project. Ito plano, ito nakaproject, ito daw malalim daw to. Ano ngayon yung right side view? Bibigyan mo siya ng view. Then, para ma-visualize, ano yung isometric mo? The time to start now. Hindi kayo kasama dalawa. Naalala mo hindi? Hindi. Sali ka ikaw. Hindi ko wala ano siya. Sali kayo lahat. Sige. Incremental setback ang... Huy, hindi yan. Wala pa. I-apply. Analyzation. Bago pa tayo mag-design, sabi ko, kuhanin ko yung kukutin nyo ba kung gaano katalas mag-isip. So, solve for the right side view and draw isometric. Sige. Lakihan nyo naman para medyo kayo rin makaintindi. Ano daw yung right side view nito? Ano forma? Then, gawa ka na. Ano yung isometric? Diba? Two sides are 30-degree angle. Correct? Ito yung isometric ko. 30-degree. Correct? Oh. Ano yung itsura niya after na maporma mo? Ito na? Nasaan yung right side view? Ito pa, sir. I-complete mo muna para ma-prove mo ba? Di ba? Architect tayo, kailangan magmamatch ang plano at saka elevation. Tama. Oh, kailangan ma-project. So ngayon, i-prove mo na tama ang ginagawa mo. Galing, no? Pag masagutan ninyo niyan, kalahati ng salary ko, ibigay ko sa iyo. Wow. Woo! May mali din. Oh, so, ikaw yung unang nagsasalita sa akin na may mali. Oh, see? Dinagdagan mo pang kasalanan mo.
Focus your own end. Hindi yung mag-debate ka, solve. Hindi ko yan binibigay na mali. Ganito yun dyan. Ha? Hindi eh. Hindi. Pinapadrawing ko sa iyo symmetric. After mo ma-prove na ang right side view na tama, na-prove na, okay na siya. I-ano ko na siya ngayon. Ito yung front. I-drawing ko na ngayon. Ito ba yan? Ito yung top. Ganda niya tingnan, no? May nakakunot-kunot dito, may gumano ng kilay, alam mo yun. Equal ba yan sa right side sa left side? Huwag naman akong tanungin mo sarili mo. Minsan naluhan natin ng silosopo-sopo ba? Ang ganda niya tingnan, no? Sabi niya, hindi pa to sa review sir, ha? Analysis lang yan kung sino ka. Visual tape. Dapat ganito. Ito yung hindi sir. Sarang kung minsan wala. Maganda pagkatastart. Yun siguro yan. Sunod eh. Ano ito ano? Tama ba ito? Oh, ito yung front. Ito yung symmetric. Tapi Sino bumili ng tubig doon? kulang na lang eh. Ikutan mo kayo. Huwag mag-alala. Masagin ko mga usap niyo. Ito, may butas. So, ibig sabihin, 4, 1, 2, 3, 4. Tama ba yung plano mo? Bilang architect, sige, tama o tama-tama? Kaya nga, kung equal ba yan or side? Sinong visualizer dito? Trader and Derer? O, ito. Visualizer ka? So, dapat ikaw yung visualize. Hindi ba no? Visualizer talaga o. Feeling ko may butas lang sa gitna. May kulang eh. Tapos sisisi mo sa akin. Oh, kalahating salary ko, bigay ko. Challenge, no? Yabong naman. Basta bibigay ko, nakuha mo. Ha? Oo nga. Kasi alam ko, hindi nyo na makuha. Sahod ni sir, 30,000, may 15,000 ako. Okay na no? 15,000. Oo. Kahit 2,000. Higher. Kaya, Kalahati lang. 30,000. Hindi, kahit 2,000 lang kami bigay. Ay, 2,000 lang pwede na. Kaso walang sagot. Ang tubig lang.
Kung di kaya na mo na shawarma. Ayan. Ayan yan. Kakainin ko lang to ha. Pag matapos to, surrender na kayo. Ako gagawa. Ayan. Sayang naman ang 15. Sayang din siya, no? Lugi. Ayan. Oo, bibigay ko yun. Maniwala ka dyan. Okay. Ito talaga masipag siya. Yan. Visualizer talaga eh. Kasi hindi ka pumayag sa isa. Ito sir. Hindi nga pwede ganito eh, walang butas eh. Hindi nga pwede ganyan eh, walang butas eh. Ano ka ba ako? Walang butas eh. Walang butas. Bakit may ano sa gitna? Kaya nga eh. Ito ba? Feeling ko may butas Mas pero... piniskulaan ako. Ay, oo nga eh. Baka section yan, hindi ba? Front view. Ito, visualizer yata ito eh. Si Mitzi. Nakakaliwa lang yan. Tatapunan ko lang to. Di, ang tanong ko lang, naintindihan mo yung ginawa ko? Di ba graduate man tayo? Graduate naman tayo lahat, di ba? Dumaan tayo ng orthographic projection, di ba? Tapos gagawan doon ng isometric. O, dumaan tayo gano'n. So, gano'n mga simpleng bagay. Hindi naman yun. Mali. Ha? Eh, kung simple yan, hindi ko bibigay yan. Pero kung malaman Bakit itataya ko yung aking 15 kung ano? Sabi ko sa iyo eh. Pero kung malaman namin yung side view, kuha na. Ibig sabihin, exam ka, board exam, malaman muna answer bago ka. Hindi, pinapasolve mo yun. Part ng design na. Thinking pa, analysis pa. Maubos lang to, ako na mag-answer. Top view, side view, front view. Sabi ko nga, pag masagutan mo yan, Hindi eh. malupit ka pa kay ano. Dito kasi walang linya yung Kulang eh. Sino yung architect na yung design niya, ginanon ng papel? From Jerry. Malupit ka pa sa kanya pag nakuha mo yan. walang sagot. May sagot talaga yun siya. Ganon din yung sinabi sa iba. Jesus, personal na ano, mali o tama? Makinig kayo ha, naka-record yan. May mali sir, dapat mayroon, para sa akin sir, may kulang lang na linya, hindi mali sir. May missing lines lang. Kaya nga Hindi missing, mali. hanapin kayo nga sasagot sa missing line eh. Missing line talaga. Kasi isang buong side, right side, ipapagawa May sa iyo missing. para makuha mo yung projection. As is na ba yung top view niya? Oh, yun yung top view Wala ka na. nang babaguhin siya? Wala na. Walang mali, kumbaga tama yun. Top tsaka front. Ay. Same as is. Mm. Ito yun. Ito yung mga... Eh, Sa gitna eh. kulang na. Top view. Top view. Side view. Tugtog yung dalawa. Yung... Merupit paket, pang Jerry yan. Batch eh. Ikaw, ano yung ano, sa anong tingin mo? Magsalita ka. Dito, magsalita ka. Anong nakita mo? Parang may mali po sa top Parang may view. mali. Pares-pares lang kayo. Ikaw, Maria. Simple lang mag-isip eh. May ganun lang na parang. Hindi, nakita mo sa problem ba? Sabi siya, sabi. Pag mo.
Ay, tirahan ko pala yung aso ko. Gusto niya ganun. Saan yung tissue mo, Koy? Tirahan, Koy. Doon sa kusina. Kahit di 3D mo yan, no? Hindi rin yun. Mamaya, nasubukan pa yun sa 3D, no? Sketch shop. Sinong surrender? Taas kamay. Honestly. 1, 2, 3, 4, 5. Sinong lalaban? So, I give you 2 minutes. Tapos na ako. Ano, bibitawan ko na. Masasayang naman yung sinabi kong amount kanina. Logi tayo. Sige, hati-hati na tayo lahat. Sa 15,000. Magtulungan tayo. Ganun lang. Right side. Right side. Top view. Top view. Saka side. May kulang? Ikaw, Hazel. Walang talaga yung top. Kulang talaga. Kino-confirm mo pa. Ikaw. Yung dalawang linya, sir. May kulang talaga, no? Power. Kaya dito pumasok si ano, guys. Power. Ang benta. Ang benta sa Grabe. Grabe. Okay. Since na orthographic projection, makinig. Antayin natin to. Sir, alam niya na daw, sir. Okay? Wait lang, sir. Since na orthographic projection, ipa-project ko natin, no? Wala ko nakita ang nag-construct eh. Sir, si Gab, baka tama. Okay? Ito yung tama. Wala nga nakatama sa inyo eh. Okay, project ko ha. Project sa miter line, hinto ako. I-project ko, miter line, hinto ako. Di ba projection? Walang missing, walang ano, lahat naka ano. So ibaba ko siya kasi more 45 degree to, di ba? 45. Ang miter line is 45. So ito, ibababa ko siya. Construction line lang yan. Ibaba ko rin siya. Correct? Ito, may linya. Ipa-project ko rin siya. Nag-get siya ko? Ngayon, alam ko na may linya, mayroon siyang makikita dito. Okay? Kaya gagawin ko ang ganito. Curve yun na curve. Tapos, ito, hidden line. I-dark ko ah. I-dark ko ah. Ito yung side. Ito, hidden line. Pag tingnan mo yan, simple naman, wala namang corner to, di ba? May corner ba? Wala. Kaya hamloy, walang corner. Ito, yung lalim na to, ito. Are you with me? Para maintindihan, visualizer. Ayusin ko ha. Lakihan ko na lang para ano. Curve lang siya, curve. So wala kang makikitang corner, correct? Tapos ito, curve din. Curve din, ganon. Nakanya ko. So, burahin ko to, burahin ko to. Ito yun yan. Are you with me? Sayang, nawala na sana yung 15. Curve ba? Curve. Tama, mali. Sir, dapat sa tab view, sir.
Yung square to sir is Tapos medyo mahaba sir. Medyo mahaba. Hindi, wala na. Doesn't matter naman sa ano, proportion. Sa proportion. Basta projection lahat, projected yan. Okay, so pwede rin maging ganun banda. Mahaba oh. Wala na nga problema kasi nakaproject na tayo eh. Kasi pwede naman, okay. Hindi pwede naman dito lang. Oh, pwede. Pwede hindi nga. Kasi projection eh, walang nalabag na projection. Yung, kasi nababaan to eh, dito ko siya gawin, ganun. Ito, banda dito. Wala nagbago, ganun pa rin. Tapos ito, dito banda. Nanagit siya ako? Oh. Agree o disagree? Power. Power. Ano to? Power. Ano to? Grabe. Sabi ko nga eh. Basta architect tayo lahat. Hindi, agree kayo hindi? Agree sir. Agree? Ngayon, huwag niyong picturean ha. Lagay lang sa utak. Kasi pag kayo na nagtuturo, dramatic din, ganun pa rin. Tama naman. So, dinidiin mo pa ako, Hazel, na mali. Ito, parang may mali. Ito, siya ang una nagsabi mali. Lahat ng tinuruan kong ganito, mali. Patay ka, hindi ka natapos. Pwede na naman. Lahat nga, oo. May inaway pa ako. Hindi, mali yan. Sabi ko, bakit? Sabi daw niya, kung ganun pala, dapat daw, nilagyan ko daw ng ganon. Hindi sir, kahit ano lang. Oh. Di ba? Sabi ko naman, ibang topic yan, shade and shadow yan. Ito, orthographic lang. Sa orthographic pa, maglalagay ka ba ng shade? Hindi ah. Siyempre. Power. Okay. Sige, so, alam ko na kung sino kayo. Kayo ay si... Ikaw yun. Madam Auring. Visualizer. Tama, di ba? Naka-video. Kakalat na to. Nanonood na sila eh. Okay, so incremental tayo. Pinaano ko lang yan, pina-additional. Sa incremental, guys, okay, forget ha, ano lang to, pang testing ko lang ba? Pero humahabol ka kanina, parehas tayo? Pyramid yung... Hindi ko kinurba. Quadrado. Ay, pag hindi pinaro, may mali ka. 7.5 na lang. Ha? Hindi rin, kasi hindi tatanggap si CBQ pag ganun. Okay? So, incremental po tayo guys, no? Lahat ng building natin, lahat po ng mga like residences, commercial, institutional, lahat po yan, dumadaan po siya sa incremental. Okay? So, kung mapapansin mo yung R1, meron din siyang sariling slope. Kaya may limit siya, kaya 10 meters lang talaga yung height. Kasi limit lang talaga yan sa R1. Ibig sabihin, kung ito yung carriage mo, ito yung sidewalk sa gilid, ito yung bakod mo. Tapos, ilan ba yung harapan? 4.5 ba yun? 4.5, di ba? R1. Kaya 10 lang yan kasi ito yung center ng carriage sa kalsada. Naka-slope na talaga yan. Maintain na yan ang angle na yan. Kasi we have to protect or to respect the tawag dito yung light and ventilation as per naka-state doon sa Rule 8 na wala pong R1 na mag more than po ng 10 meters height or 3 meter or 3 story ba? Correct? Oh, walang R1 na mag more than kasi po naka-angle na yan. Makakita po to sa corrected table. Pakitingin sa corrected table yung mayroong angle doon na may kulay pula. Tingnan kaya para makita mo. Corrected table. Nakita? Hindi. Yan, yung ganon. So, R1, nakalimit na siya sa angle. No? Patingin nga, babe.
corrected table. Corrected. Wala picture? Wala. Ano pa kayo? Yung ano, yung dito. Ito sir. Yan, ganito. Kulay. Oh, ganito. Pag i-print mo to ng colored, pula ang color. Pero, ito po. Ang sabi ko nga sa inyo, di ba, ulitin ko ha, para mag-uniform tayo. Yung atin kong roll 7 and roll 8, tatluhin ninyo pag bind. Yung yung corrected table na manipis, parang 15 na yata piraso o 10 ba? Isang ano yan, isang ganun yan. Para lahat pag ano sa corrected table lang yon. Huwag ihalo. Okay? Pag roll 7 din, roll 7 lang din na nakabind. Pag roll 8 lang din. Di bali, mamayang gabi, mag-send ako sa group chat, yun yung i-official ninyo. Ito, tama lang, dito kayo nagsulat-sulat para marking nag-aaral. Pero pagdating sa laban doon, mag-print kayo ng yung sinasabi ko. Hanggat maaari, spring po. Ito yung tama ganda. Spring ang gamitin po. Para madali ng ano, kasi yung ano, makapal, baka parang iba ba, masalimuot. Okay, ako magbibigay mamaya. Kasi lahat ng binigyan ko, pumapasa. Bigay na sa Balik ka na dito! May ano siya. May para siyang may flashlight. Okay? So, ito po yung slope. Ito yung slope dito, yung angle theta. Meron nang binibigay dyan. Pag tinatanong po about sa ventilation, kinokontrol po yung height. Kaya po, 10 lang siya. Baka tinatanong ninyo sa sarili nyo, bakit kaya ganun lang? Kasi po, because of light and ventilation. Itong area na to, kailangan unobstructive. No? Walang, kasi kailangan mayroong liwanag yung daan. Okay, so pahapyaw ko lang yan. Ito na yung ating topic. If this is your TLA, lagi ang kalsada sa harapan ha, nasa baba. Pag nag-plot po tayo, lagi tandaan na ito po yung ating harapan sa baba. Ang true north natin, kaya mag-ikot-ikot yan, basta lang ito nasa baba. Okay, yun yung atake sa design, no? So, in design, we have yard, no? Mayroon tayong setback. Kung ilan man yan, depende na po sa role. Okay? Ngayon, ang atin pong incremental setback po, mga kapatid, ang gilid at ang likod at ang gilid uli, pareho lang sila na setback ng incremental. Yung harapan po, nagdidepende sa project. So, unahin ko tong pareho lang, no? As per the rule, okay, ito yung NGL. Nakita mo, Mitch? Okay? Mula, ito yung ground floor, correct? First floor. Ito yung second floor. Okay? Sa third floor, guys, kunyari, itong side na to, or ito yung pinag-usapan natin na, ito yon. Kumbaga, ito yung ang bakod na to. Ito yung bakod na yan, bakod na yan, bakod na yan. Nag-get siya ko? Kasi dito tayo nag-uusap. Itong gilid na to, guys, pag third floor daw, ito yung first, second, third. Okay? Pang third floor, mag-move ka ng 0.30. Ito yung ground, di ba? Ground, first. Ito yung second. Third floor, correct? Dito sa third floor na to, mag-incremental ka na ng 0.30 simula. So, ibig sabihin, nagkaroon ka ng incremental na 0.30 mula third floor. Kung ang project mo ay third floor. Pero second floor, hindi mo na siya kailangang ipapakita. Kasi bakit? Affected po siya. Yung 0.30 po, nagiging non-GFA po siya. Because part siya ng roof deck. Ito yung roof deck ko. Di ba sa labas, roof deck siya? Kasi roof deck dito, plus ito. Kasi baka tinatanong, what is the GFA of the third floor? So, ito yon GFA, ito. What is the non-GFA? Ito yon roof deck. So, ngayon, anong role naman na hanggang ilan? So, hanggang 14th floor. Mayroon ba kayong drawing? Pakita, tingnan mo sa roll 8.
Ito sa 141. Yan. So ito to. Patingin. Ibig sabihin guys, no, lahat ng mga medium rise, high rise, from, kunyari, third floor pataas na, natatamaan na siya. Baliktad ba to? Oh. Ground, second, sa third, nag-move na siya, fourth, fifth, hanggang 14th floor. 14th floor, doon ka nahihinto. Maliwanag. Okay, tandaan mo ha. Itong subject matter na to, para lang dito yon. Sa harapan, iba. Mamaya, may isa-solve tayo mamaya. Ibig sabihin, yung ating palang C2 ba yung arcaded? C1? Arcaded, C2, C1. Yung C2, third floor ba yon o second? Ibig sabihin pala, natatapyasan yung likod nun. Di ba third floor yon? Residential ang third floor. Kaya yung GFA doon, natatapyasan yung likod. Doon, yung buong likod niya. Kasi nga, as per the rule. Kasi meron ng incremental no na 0.30. Paano siya marirelate sa question sa board exam? In 7th floor, how much the GFA of the project? Magko-compute ka na ngayon. Nag-get ako? So affected na, lumalaki, 0.30, 0.60, 0.90, ganon-ganon. Kaya hahabulin mo kung ilan. Pag ilan ang maraming tanong po dyan guys, how much the seatback? Ito yung seatback, di ba? Galing sa ating fins, correct? Dito naman yung incremental seatback. Ilan daw? Siyempre, 0.30 to. Ito 2 meters, so to 0.30 yung sagot. Mga ganon po ang tanungan dito. Nakuha niyo ko? How much the incremental value for, kunyari 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 floor. Ito yung 9. So, ito po yung tinatanong, ito at ito ilan. So, may idea na. O, ilan po? Hanggang ilan po yung 14 floor? 3.6 ba? 3.4? 3.6. Pag tinatanong, how much the maximum 3.6. incremental of the rear side elevation? So, 3.6 kagad ang sagot. Kasi, up to 14 floor siya. So, dapat maging magiging aware tayo lagi sa design. Kasi, may siya, may kinalaman siya sa GFA at saka ng GFA. Dalawang side. Itong sinasabi ko, ito yung tatlo. Okay, paano namang harapan? Sige, ito na yung topic natin sa harapan. Are you learning? Okay. Harapan na tayo Ito, wala na bang tanong dito? Wala na? Mayroon akong sasabihin. Kaya lumalabas yung podium guys, no? Kunyari, ito yung NGL. Alright? NGL yan. Ito yung first, second, then third sa likod. Ganon, di ba? Kunyari, wala pa sa harapan. Wala pa sa harapan. Kunyari, Tapos, pagdating sa harapan, kasi meron tayong roll naman dyan sa angle, natamaan siya. Kunyari, dito siya natamaan. So, obligado na siyang magganon-ganon. Correct? Nag-get siya ko? Uy. Yes. Kaya merong podium na nangyayari, mayroong tower dyan, tapos podium na ganon, tapos meron ding isang ganon. Ay, sorry. Third floor na yan, dito ground. Okay? Kaya merong podium na nangyayari kasi sagwa naman yung design nakasigurat. Papayag kayo? Design, architect, tapos para kang Kaya nagkaroon ng pinaka 14th floor, binagsak nila yung kaya podium yung lalabas. Dito yung podium. So, naging tower na siya. Pero kung reality niyan, meron niyang sigurat dito. Dahil po yan sa incremental. Nag-get siya ko? So, pag sinabi sa problem na ibabagsak daw mula sa para maging typical din ang floor, ibig sabihin ng gano'n, ito yung typical tower. Nag-get siya ko? Basta tandaan nyo, yung 0.30 nagsisimula sa second floor. Third floor.
Ibig sabihin, sa likod lang yon. Sa harapan, ito yung tuturo ko ngayon. So, ito na. Paano naman yung harapan? Kunyari, no? Punta kayo sa corrected table, nandun po yung angle. Angle. Slope. Corrected table. Patingin, Mitch. Sigurado ka yung bago to? Oo, sir. Parang hindi naman. Di at saka nalilito ako kasi makapal na nahalo-halo. Meron ka ba yun, Tol? Corrected table to? Ito. Dito sa PIDS, TJP, di ba may ganun? Ito. Reference table of angles, natural light width. Ito. So, nagdidepende siya sa lapad ng kalsada, no? Pag sinabing, yung R1, wag mo na yan kasi given naman yung mga height eh. C3 tayo, no? Kunyari Ito. Kunyari, C3, 8 meters. Diba? Yung angle niya, 71 degree, yung slope. So, may gagawin ako, kunyari magagawa ako ng ganito. Formula muna tayo para makuha natin yung computation. Right? Pag mayroon tayong angle, di ba ito ay given? Ito given angle. Saan to galing? Ito libro. Nag-get siya ko? So yung angle theta given. Minsan kasi sa incremental ito yung ating base, ito yung ating height. Okay? Minsan ang height hindi given. Minsan ang height binigay na. Kasi minention na sa problem, the height of the structure is 30 story. Parang ganon, 12 story. Okay, siyempre, multiply mo yan yung tag 3 meters. So, makompute na natin yung height building, di ba? Building height limit. Minsan, ang base binigay, minsan hindi rin binibigay. Nag-get siya ko? So, paano yon? May problem ba kayo na, yung problem bang 12 story, mayroon ba incremental doon? Pero wala. Walang harapan. Correct. So, ito na lang, sampulan ko kayo. Kunyari, road, commercial C3 tayo. Sige nga. Tapos, 20 meters ang ating kalsada. So, ilan bang angle niya required? 60. 60. Nakita nyo ko? C3, 20 meters. So, parang ganito, no? Ito yung road right of way, 20. Correct? Then, kasama ng sidewalk, of course. Ito, kasama na. Ilagyan natin yung sidewalk para maging realistic. Then, meron kang fence. Kasi property line mo. Correct? Uy. So, kung C3 siya, C3 kasi C3 siya. C3. Ang road natin is, ilan to? 20. Ngayon, C3 siya. Road 20. Ilan ba ang front seat box ng Punta ka sa seat box muna. C3. 5. Ang harapan 5. No, so, gagawa ko ng building. Kunyari, ang habaan ko lang Okay. Ito yung outmost face ng atin pong OFB. Correct? Ng harapan. Kasi kalsada to, di ba? So, sabi ninyo na ang seat box harapan ay 5. Bakit 5? Kasi depende po sa saan nakikita 'yon? Sige, roll 8. Sit back roll sa baba. Page 130. Are you following? Nalilito. Hindi, yung sinasabi niya mga.
Iba ang posisyon. Ito yung R-O-W. Okay? Ulitin ko ha, ang project daw natin, C3. Na ang setback naman ng pag C3 na siya, C1, C2, basta hindi siya residences, nagdidepende ng setback sa road right of way. Ngayon, ang road right of way is 20. Ngayon, paano mo ito nakuha? Based sa 20, punta ka sa setback rule ng C3. Or whatever, basta road right of way. So, 5. Okay, 5. Oh, may nagtanong pa. Okay, tuloy. Paano naman ilalatag yung angle of yung incremental setback sa harapan na tayo guys ha, tapos sa likod ha. Harapan pinag-usapan natin na project C3 na ang road right is 20 meters. Okay? Pag 20 guys, sentruhan lang natin 'yan. No? Sentruhan natin. Ibig sabihin, yung kalahati ng 20, alam natin na 10. Correct? So 10 siya. Ayan. Ngayon, ilan ang angle na ibibigay natin sa C3 ng 20? 60. So ito yung nangyayari, no? 60 kung ito 45, parang ganon. Nag-get ako guys? Oh, nilalatag ko lang siya kasi parang kasi magso-solve kayo kung ano daw floor na tapyasan nagsimula yung incremental. Kasi kung ito yung building mo, 'di ba ito yung building footprint natin, outmost space. So hindi lahat building mo hanggang sa dulo itaas mo kasi may role nga ng ventilation nga, light and ventilation sa kalsada. Kailangan maliwalas, mayroong araw pa rin nakikita, hindi madilim. Ibig sabihin, itong height na to, hindi natin alam ilan. Are you with me? Kaya sabi ko kanina minsan given, minsan hindi. Nasundan nyo? Oh, ngayon, tinatanong sa board exam, how much daw yung anong floor level daw na nagsimula ng incremental setback sa harapan. Kaya kung ito ay 60, di ba? Ngayon, given naman ang base. Di ba sabi ko ito yung formula? Base given. Kasi bakit? 10 plus 5 is 15. Ibig sabihin mula dito, 15. Are you following? Yes. Ang problema, yung height, wala. Kaya ito yung formula. Okay? Pag ang height ang wala, ito height is unknown. Basic tayo ha. So, height equals tangent theta. Yung dati tinuro ko? Yes. Times base. Ano yung base? Yung tangent theta, times mo lang dito. Okay? Tapos, kunyari, height equals tangent theta. Ilan ba? Tangent theta natin. Or tangent 60. Okay? Tapos, times ilan ba? 15. Correct? So, height is equal to. Sige, compute. Tuplokin ang tangent 60 times 15. Ilan height? 25.98 meter height. Ibig sabihin, mula dito sa 0, kung saan na-establish yung ating baba dito, siya na rin yun dito. No? Ito yung 25.98. Pagtanong sa ilang floor, wala pa tayong floor, height lang muna to. Kasi magti-3-3-3 ka pa ngayon dyan kung saan siya tumama. Maraming tanong dito ngayon. Ang unang tanong, ilan daw ang height nagsimula daw na natamaan yung pagcutting ng plane ng angle ng 60? So ang sagot po, 25.98. Are you following? Simple lang siya. Kasi bakit? Nagawa na natin to yung first day natin. Pero binago ko lang yung sistema. So ito formula. Pag hinahanap ang height equals tangent times base. So tangent 60 times 15, ito yung height. Paano naman kung, formula uli paano naman kung ang base naman ang hinahanap? So base equals height divide tangent. Ito yung formula.
O, kunyari balik rin natin kunyari wala to. Wala tong laman. Kung try natin kung 15 ba siya. O, gamitin ng formula. So, base equals 25.98 divide tangent ilan? 60. 60. So, base equals 15 meter. So, ganun lang. Baliktarin yun na lang. Friendly ba ang formula? Friendly. Pang top 1 guys. Pang top 1. So, ganun lang naman. Kailangan matutunan mo paano. Kasi minsan bakit to kailangan? Bakit to kailangan ha? Kasi pagdating dito guys, so tingnan mo pagdating dito. Kunyari, mahaba pa yung building doon. Pagdating dito, ito yung pang last, tapos tower na. Correct? Kunyari tower na. Ito yung tinatanong, ilan? Ano ito? So, may baliktad din pangyayari. Para malaman mo, computein mo lang tong bawat dito. Paano naman ko computein? Paano naman ko computein, no? Ito naman guys, 1.17 I think. 1.17 ba? No. Wag natin ihalo. Mayroon siyang teka. Corrected table ba ito, tol? Ito. Kasi may nakasabi dito pag R5, okay? Hindi ko kampante sa ganito mo, tol. Isa pang ano ko lang yan sir, Pahiram ko nga ng parang feel ko na yung standard ko na R5. R5 corrected table. Ito, ganito 'yon. Hinahanap ko po yung yung mayroong hindi dito sa incremental, hindi dito sa roll 8 siya. Yeah, hindi yung isa pa. Anahin mo pa yung isa. Basta roll 8 siya sa dulo na mayroon siyang tag 1.17 yung niya sa R5 yun. Ito sir? Di yan. Basement na to. Sa basement yan. Hindi nyo nabasa yan? Ito. Yan. Okay. Okay sir. Ano ang page nito? 159. Ito naman guys. Ito. Okay. Ito naman, applicable siya sa C3. Yan, tama. C3 din. Alright? So, nagdidepende pa rin siya sa road, no? Basta kay ang banat dito, tag 1.17. Tapos to 9th floor siya magsimula, mag-end. Sorry. Sa 9th floor siya magsimula. Iba ito ha, teka. Hindi kasi Oo, nagbago yung road niya. 60 kasi atin. Oo. So, ito naman, yung latag dito, as per rule naman tayo, minimum dito, 1.17. Okay, pero sa problem kasi, nagdidikta sila na, halimbawa, nagbibigay sila, kasi design kasi, as per design problem kasi, mayroon tayong reference na dalawa, sinabi ko kanina, as per book or as per actual. Pag book, 1.17. Ito to. Harapan to. Pag naman, as per actual naman, tingnan mo na lang kung anong problem na sinabi. Basta alam mo paano computein. Ganun na naman tinitingnan. Okay? So may mga problem naman tayong masasagasaan mamaya or baka may assignment kayo, you can apply what you've learned here when it comes to incremental setback calculation. Okay po? Nagets nyo? So ibig sabihin, ang labanan dito depende sa kalsada. Pag nagbago ang kalsada, nagbabago ito. Okay? So, ganun ang tatandaan natin. But basically kahit wala man to, kasi tinignan ko yung roll, may isa doon sa corrected table, mula sa 9th floor siya, sa harapan, doon magsisimula. Di ba sa likod, sa 3rd floor?
Sa harapan naman, 9th floor siya. Okay, without respect sa angle. Kunyari, walang binigay na angle, makapag-incremental type pang 9th floor na. Magsimula 1.17, 1.17. Okay, nag-gets nyo ba ako? Okay. So, ngayon, puntahan natin yung, puntahan natin yung 12 na, yung parang sigurat. Okay. Sige. Last meeting, we tackled, no? We discussed about the easement. Correct? Okay. Sinabi ko dati, kapag mayroong kang lote, okay? Kapag may lote ka, na mayroong body subwater sa likod, ito yung lote mo na binayaran. Nung bata ka pa, binili mo. Nung tumanda ka na, lumaki yung tubig, nakain na yung lupa mo. Pag ginagawa mo na siya, okay, mayroon kang lot number 1 at lot number 2. Ano yung number 1? Ito yung number 1 na lote mo. Dahil po, under po tayo ng government, nagbibigay po tayo ng tinatawag na promenade or esplanade. Okay, so ito yung lot number 2 mo. Kasi nagbibigay po tayo ng daanan ng tao kung tao lang nila. Pero kung esplanade, yung may sasakyan, ilan ang minimum dito? 9 meter. Pag tao lang, 3. Masarol yun. Okay? Ibig sabihin, pag may problem na mayroong body subwater kaagad, intindihin mo, dalawang lote ang isosolve mo dyan. Kasi bakit tinatanong, what is the TLA of your lot, of the lot of the owner? So, TLA, lot of the owner. What is the TLA as per rule? O, rule na to. Bakit ganito? Kasi, hindi man pwedeng wala kang magiging daanan sa likod. Kaya as per rule. Nag-get siya ko? Kaya malamang yung problem ninyo, mayroong body subwater ba? Yes. Ilan ba ang setback dito? 5. 5, hinihingi kasi bakit? 5. Kasi bakit dinidikta ang 5? So 5 lang. As per Hindi 9. problem. As per problem. As per problem. Okay, ngayon. What is, okay, tanungin ko na kayo kaagad. What is the TLA of the project? Nag-print ba kayo? First or second? First or second, sir? First. Given na yun, di ba? Oh. 136. Ilan? 136. 1386? Yes, sir. 1,380. 86. Walang 6 kasi mag-reveal ng word. 86. 86. 1,386. Ano sabi? Sabi niya 180. 386. Dito kasi yung word. Sige, compute. Isa-isahin ko na kayo. Tail A. 1. Ilan? 186. Oh. Sige, saan yung latag nyo? Plotting nyo. Saan yung plotting? Sige, titingnan ko yan. No? Tail A number 2. 1176. Ilan ang setback? Front? 633. Sige. Compute. Gusto kong tapusin yan ngayon na as per sa discuss ko. Okay? Now, ito ba yun sa'yo? Okay, how much the EMBF? 684. Ibig sabihin, doon na tayo sa project natin kasi binabawasan na yun eh. Kalimutan mo na yung lupa mo doon, binigay mo na eh. Doon na tayo focus sa gagawin natin. What is the EMBF? 604? 684. Si ano, ikaw, Tol. Wala sir, hindi ko Sige, alam, compute. Bigyan ko kayo ng ano. Gawin nyo muna ngayon. Tahimik ako dito. 10 minutes. Sige. Tapos sagutan nyo yung mga ano doon. Sige, banatan nyo.
Wala nang gamit-gamit ng ano, roller. Ano na, yung architect eh. Makabili tayo ng tubig dito sa likod. Yes, sir, sa Bendigan mo, sir. Anong gawin? Eh, ano lang? Kakatokin lang? Sir. Ibigay. Sir, papili. Bigay na sir. Ha? One real. Ah, ganun, pabili? Sabihin ko yan ha, baka wala doon. $1 ba? Opo. Ayaw niya yung dalawang queens. Magulo talaga ito. Kondo tayo, di ba? Ha? Kondo tayo, di ba? Ano pa sir ba? 633. Ano ba yung road way? Or pa yung... 8 meters tayo. 14 meters. Kaya, pinalitan ko. Akala ko, hindi ko maintindihan yung sinabi mo. Magkaiba lang. Binago lang kayo. Iba ba nang nangyari? Yung wala. Ano sir? Bigay ako ng $1, binalik $5. Pinasok ko $5, naging $100. Pinasok ko $100, wala na pera. Joke lang. Guys, nag-learn ba kayo ngayong hapon, yung gabi? Nag-learn ba kayo? Last question mamaya ha. How much that yung volume cubic meter of the water? Hindi ko na tayo. Ha? Ito? Ito? Sino yung sabi? Ang set lang natin dito. Yan, laban na, laban. Ano naman is? Picturean niyo ako guys, yung nakasulat-sulat ba? Kunyari ba? Wala bang picture? Meron na sir. Wala. Ikaw tol. Picturean ako tol. Yung banat talaga tol na ganun. Yung bunbunan hindi nakikita pa. Di ba yung Napuno na yung parang group baling chat. 8 siya. Hindi. Picture mo eh. O, tingin mo na dito guys, tingin dito para walang drama. Kasi busy ako dito, walang tumitingin. Para hindi kayo masunurin. Tingin dito, tingin. Turo kuya, turo mo ako. Yan. Oh, bawasan to. TLA to. Anong road niya? How much the depth? The thickness? 14. So may kilalaman, wala siyang in-introduce sa harapan. Walang wala. Sige. 14 ang RROW. Sige, compute. What is the AMBF? Oh, mayroon naman question doon, di ba? Okay, good. Sige, sagutan niyo lahat. Di ba 13 times 38? 42 minus 8 minus 3. Saan ba? Diba ang 38 and ang breakdown habit ay 42 tsaka 32. 38. So yung 42 minus 3 minus 2. So siya 33. 33 minus 5 minus 3 minus 6. Kanina naman mag-ano. 1386 divided by 42. 22. Pag gamit 6 hindi 5. 14 meters. Dito po sa ano.
R5 po. Ay, nasa C2 yan. Ay, naku. 6 later. Nasa ano ako dito? Conversion. Ito 176 yan. 176. Oo, tama. Saan yan? Ano? At yun, sa ano na po yan. O, tingin mo na dito, tingin. Tingin lang, tingin na, ano. Psst. Tingin. Ano, tingin lang siya ng tingin. Patingin-tingin. O, si Maria, huwag kang push ka, Mar. Yan. Nag-smile pa eh. Sige. 1, 2, ready, go. Ops. Lubat man. Wala na. Ilan niya yung biya mo ngayon? Ito na po. Ito na po yung ganyan. 684 sa akin. 864 baliktad. Baka sinama niyo po yung luma. Hindi. Ito lang. Una ay 138. Ito lang yung luma ko, di ba? Ito lang. Minus mo na lang. Ah, may set ba? Kasi 42 times 864. yung easement. Tingin. Dapat 28 lang po ito. Tingin. Blurred man. 78 dito. Blurred aking Bali, bunbunan. yung sa luma po. Ito po yung luma. Tapos yung may minus na po ito. Yung 5 easement. Naging 28 na lang. Ah, po. Kaya wala nakasama pala yung 33 pala kasama yung river. Kasama yung river. Ah, hindi. Hindi. Yung 33 Yung hanggang sa 33 mo nga easement. dito lang. 33 mo hanggang doon. Hanggang dito lang sa easement. Ay! Blue kasi kala ko river. Ito po yung river. Blue kasi kala ko tubig eh. Nakakalito. So, saan galing 28? Saan galing 28? Dito na po. Yung pag minus na po natin, ito na yung total. Sagutan niyo yung question ha. 6, ay hindi. 33 minus 5, ay yung ito po, kapag ito na lang. Tapos 6 po to, 6. Oh. 28 kasi. 33 minus 5. 33 minus 5. Hindi. 33 minus 5. Ah, 33 minus 5. Kung hindi nasama-sama. So, 684. Magbibigay ka sa gobyerno. Ito is, Ayaw ang gobyerno. Kung yung gobyerno gawin kontrata. Ngayon, 5 meters. Kaya dito mo wala sa 5 meters. Ibibigay mo sa gobyerno. Pero minus pa 6 dapat, di ba? Oh, 33 minus 5 sa likod na. Ay, opo. Yung tinanggal po natin yung easement. Kaya magiging 28 po yung haba niya. Ayun na po yung bagong TLE. 33 minus 5. 42. 136. Yung 176 yung second. 28 minus 42. Ah, okay. Dalawang side o isang side? Buo. Ay. Okay, okay. Alam ko na. Meter na yung village. Condominium. 12-story condominium. What stage? What stage? So the provision of So 28. So 28 ito 19 to mo. Oo po, 19. 19. Yung pala nakamalito eh. Okay. Okay lang ka? Oo. Okay lang.
Okay. Pwede. Bumaba eh. Pero mag-side ko yun. 1.8 na yun. 14 na yun. 1.8. Pero mataas. Tapos ang mag-best ang 3.6.
consider nyo yung ng GFA, di ba? Ang pati ang size. Kasi nung nag-reflect na yun, di ba? Ang tanong dito. Ang tanong dito ng GFA, consider nyo yung So, ano yung dito sa toilet? sinabi naman. Right. Nalipat na lang din yung outfit. Yung tip mo. Kinuha mo yung incremental ng style. Ang ginawa. Ang ginawa, di ba? Sa ganito. Minus 6,369 Sige. Hindi ang magawa sa mundo. buong size na Buong side ng pagkagawa sa mundo. ito lang ito talaga siya flat. Pero hindi ko consider dito. Ayun na, ito sabihin. Lumabas ko po dito. Yan ang tawag ko. Pwede sabihin na sa tawag ko natin. Ano ba hindi? Ano? Tama. Tama. Ang GFA mo sa third na gusto. Yan. Ano sabihin ang consideration mo? Yung zero sa lang. Sabi niya, yung 30% kailangan dito. Yung sabihin, 30% Bawas mo pa. 619. Wala tayo dito. Ang pag-language sa bigla, ito rin ng GFA. Sige nga, naisip ko, hindi pa na-talk. Hindi, ibig sabihin, hindi pa na-talk. So, ng GFA, ang language ito. Ang tanong mo. Dito pa ito. Kaya kinonsider ko, tinanggal ko dito. Kasi lang ang oo. Pero, hindi naman in-allocated. Kasunod na problema niyo. Si Sir lang ang tuto. Pero pag sabihin, ito mali ito. Kasi nakapos na bala dito. Kasi ito, sabi ng red lang. Ito na niyo ito. Mas mali ka lang ito. Kung i-sabihin gawin natin na ito, Wala mas na. wala. Wala mas kasama. Yun dapat ang natin matiklaro. Dapat mas computation, lagi natin pinaconsider yung prompt na incremental. Feeling ko natin kasama. Kaya mo natin ito. Ang last mo kami. Hindi. Saan tatama yung ambulance yan? Ang angular payment of 14 May meron na bigyan ng 6.65.
Lumits. Kaya, Mits? Kaya, ikaw pa. Ano kaya? Ganito na lang gawin natin yung strategy para sabay-sabay. Question number 1, parang ganun tayo. Ano yung tanong sa question number 1? Zoning classification ba? Ang tanong? At what stage, sir? Ha? What stage should be the provision of RA? What? What stage should the provision of RA 9266 be considered? Ah, ganun. Sige. What stage? What stage? Yes, sir. What stage should the Oh, sige. provision? Anong sagot? A, Kayo, sir. kasi situational to eh. A. Bakit siya A? The very onset during pre-design services. Kasi architecture act of 2000. So A. Number 2. Clay and loam. Hard to very Hard hard. to deliver. Ano yung tanong ha? Tanong. The site is expected to be clay and loam. The specification Kasi marami na yun eh. Matigas na yung Siyempre, clay. pag nag-hukay tayo guys, hanapin natin yung hard. Pag nakita na yung hard, hanapin next ang very hard. Very hard. Pag okay na, Kahit strata na yun. Hard to very hard. Oh, hard to very hard. Ganun nila, ansiran na lang natin guys, kaysa matagal tayo, baka bukas pa tayo makauwi, no? Gutom na, bili na naman tayo ng shawarma. Next, number, 3. oh, The clients lakasan, huwag mahiya. The clients wants to install granite in the kitchen countertop. Regardless of this, as the architect for this project, you will be the one to look for manufacturers and suppliers for the requested materials. How would you consider the aspect like green architecture advocacy when purchasing such materials? So, ito guys, ay wala sa libro. Based in your perception being an architect. No? So, kung wala kang masyadong masagot na answer talaga, kasi as in wala, doon ka sa pinaka, kumbaga intelligent ba, option ba? So, ano kayang sagot mo dito? A. Bakit A siya? Bakit hindi B? Anong B? It needs to be purchased from the malayo. Malayo ang transportation. Then since there was some budget, wala rin, hindi siya ideal. So letter A guys, A, sir. as much as possible, try to order the materials at Antipolo Quarry. Kasi Antipolo. Quarry. Ating bola sa bundok, sir. Oh, bundok man siya. Hmm. Yung mga granite. Doon yung bundok eh. Tapos bakit Mataas. granite? Kasi ang granite, ano siya, mas okay siya kaysa, wala naman siyang option na marble, no? Wala naman, so granite, okay, good. Letter A. So ito, kung makipagdebate ka, bahala ka sa buhay mo. Kasi walang answer dito na galing sa libro. Ikaw na bahala sa, kasi ano na to eh, situational na to. So bilang architect, ano sagot mo? O di, letter A dito. O next. What could be the clear wind distance at the carriageway? O ilan? 10.4. 10.40. Bakit? Ilan ang sidewalk? 1.8. Galing ah. Tapuan ka agad. Kaso lang yung orthographic, di naman sagutan. Ha? Eh, joke lang yan. Ano lang naman yan guys, sine-check ko lang kayo kung tinuro ba ng teacher nyo dati, nag-aaral kayo. 14 ba? 14. Ako natandaan ko pa eh, 4 na dekada na yun. Minus 1.2. 11.6 lahat. Next, how many elderly? O, sige, ito. Ano sagot? 3. 2. Mag-reference tayo, siyempre. How many elderly? 1.8. Ilan? 1.8. 1.8. Tandaan niyo guys, ang 1.2, dalawa yung nagsalubong. Dalawa, tatlo. Dalawa. Pag tatlo, dagdagan mo na rin. 1.8. 3 siya, 3. 10.4. Ano siya guys, yung bagang logical siya, logical. Kung 1.22. Ako din.
Nag-get nyo ba guys ang question? Logical siya, logical thinking siya. O next. What is the next? In accordance with the provision of BT 344 and its 2012 IRR, what is the minimum depth required for toilet and stall? Oh. Kasi may IRR siyang sinasabi, so wala ka nang isipin sa new IRR. So 1.8. 1.8. With 1.8. Galing, no? Kanina top 1. Ano yung taas pa sa top 1? Wala na, sir. Ali, top. Kalitap-tap. Next, if the proposed building has a swimming pool, sige. Anong sagot? Live load? Live load. Water load, siyempre. Water load ba, sir? Water load. Water load. Ganun pala. Hindi nga. Hindi nga. Di ba gumagalaw din yung tube? Kasi wala pa Pag nandun ka. tao doon. I-consider lang muna yung water. Kung walang tao, water Anong load. value ng Kaya kung may tao. volume? Nililigo, anong load yun? Pag walang Nagka-idea tuloy ako. Assignment. Isal ba? Bakit water load? Sagot dito kasi water load. Kung tanungin nyo ako, di ko alam. Assignment ninyo. Kayo may responsibility kasi sa sarili nyo paano nyo itawid. Kasi ang live load kasi, yun yung mga tao, mga furniture, mga loose furniture, ganun. Yung mangyayari ba na pwedeng mawala, pwedeng mayroon, live load yun. Pag dead load yun na yung mga forever na. Na wall, ng lahat ng mga nakadikit na. Siyempre, ang tubig kasi, pwedeng bawasan, pwedeng dagdagan, tapos pag uyog si water siya. Actually, water talaga. Kaya iba siya na load na, hindi siya common ba? Kaya dito kasi, water load ang sinabi niya kasi, yun nga, hindi ko alam. Hindi pwede rin po big load siya. Sabi mo kasi uyag-uyag. Kaya nga yun yung inano ko. Kasi ang water kasi, ano siya flexible siya. Na sinasabing, nandyan pa rin siya, pero pwedeng dumami, pwedeng magkamali pa tayo kung habaan natin. I-research nyo na guys. Okay lang ba? Research nyo? Okay. Kayo naman nag-i-exam eh. Tapos na ko yan. Alright, next. Basta water load dito. Mark lang. Pag hindi ka, may doubt ka, i-research mo, may Google naman eh. May chat GPT naman. Live load, sabi ni ChatGPT. Ha? Live load. Live load? Okay, live load. Dalawa. Sabi ko nga walang tamang sagot dito eh. Ano ba? Ako ba naggawa nito? Okay, next. Basta dito water load. So ano yung i-probe ko? Hindi ko nahabaan. Para marami ng mali. Diba? I-research nyo na lang. Total naman, libre naman ng Google. Next. Anong next? Number 8. Oh. Sorry ah. Tropical ang sagot dito. Oh. Pag pinagsama ang keyword dito, sun at saka wind. So tropical Sun at saka siya. wind. Oh. Meron bang sun? Ayun, meron at saka wind. Tropical ang sagot. Next. Given its orientation, what are the dominant sun paths for the property? Yan, ito maraming nagkakalito-lito nito. Sige. Kahit ako. Sige. Kahit ka nalito ka. Baka yun na lang siguro yung ipapasa mo, no? Nalito ka, di sayang. Anong sagot? B. A, sir, A. Southeast, southwest. Letter D. Ang pagbasa talaga guys, kahit sa plotting natin na, di ba nagpa-plot tayo ng DMD, letter A talaga siya. Pag nagsabi ka ng south, southeast yon, southeast tapos southwest. Parang ganito ba? Ito yung true north. North, south, east, west, di ba? Pag nagsabi ka ng south, southwest muna tapos southeast. North, northeast, then northwest. So ganun ang pagbasa. Ulit na. Southwest, southeast. Andiyan, basahin mo. Ulitin mo, basahin mo. Yun.
Buggoy talaga. Southeast, tapos southwest. Tapos pag north, northeast, tapos northwest. Ganun ang pagbasa ba? Pag may duda na naman, Google na naman. So, ganun na naman kasimple, di ba, Mitch? Para lumalim ba? O, next number. Bilisan natin, uwi din What is the umaga. minimum required rear Okay lang ba yan? front and side setback of the development? What is the minimum rear front? Ayan, ito. Letter B. Letter B. 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 Okay. Anong sagot mo, Rico? B. B. A. B. 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 Ha? Ang tanong. B. O, anong B? Kasi- Ano B? B sir. 363. Dahil ang tanong sa is rear, front, and side. Letter B, 363. 363. Careful, tricky man siya, tricky. Tricky sir, ito. Rear, front, side. O, next. Sige na, next. Si Maria, sige, ikot tayo, ikot. Baka sagutan mo naman facility. Gym yun. Uuwi na lang. Two strikes. Ako favorite mo nga yun. So, facility that can be in, ano yung facility na pwede doon sa project. So, huwag niyong kalimutan lagi sa mga atake ng design yung APSO, ha? Yung amenities, yung facilities, yung services, at saka utilities. Baka kasi magra-rumble-rumble yan. So, alamin mo itong amenities. Example ng amenities, give me 3. Clubhouse sir. Next. Ano na? Ikaw. Amenities. Gym. Na ngayon, facilities. Sample. So ngayon, nalilito kayo ngayon. Kasi alam mo na tama yun, pero bakit parang ito yung isa? Ano services? Electrical. Generator. Generator. Di ba? Hindi, utilities yun. Apsu. Iba na naman. Assignment na naman. Assignment. Kasi gusto ko kayo yung magre-research. Kasi malalim to guys. Basta i-grupo mo lang. Kasi tinatanong, what are the amenities Gym, of the amenities, project? facilities. Kasi tinatabi-tabi nila yan. 1, 2, 3, amenities ba? Baka may nakahalo doon. Hindi pala yun. Amenities. Facilities pala May yun. mga sa condo, amenities. So, sekreto siya sa mga swimming pool. magtatapuan. Nagko-coding tayo ngayon. So, APSO siya. Pag sinabing APSO, hindi nawawala yan sa mga tanungan ng design. Okay? Amenities. Ano yung amenities? Aralin mo. Kaya na rin mag-ano. Hindi ko na ibibigay. May Google naman eh. What is facilities? Ito pala yung facilities. Services. Then utilities. Okay? So, next tayo. Ano na ba? Next. What will be the gross? Ito na. Kamada na. GFA. Ilan? 432. Sige, compute. Paano naging 43 to 1? Explain. Sino ang sumagot? Ikaw? Easement. Incremental. Wow. Anong floor yon level? 5th floor. Tapos yung front sir hindi nadamay kasi 10th floor pa tumama yung Kuha mo Ang sagot po, letter B. Markahan ninyo kung hindi na-solve, markahan lang pag uwi ng bahay, computein. Hindi ko papaya guys na hindi mo rin sinosolve. Kasi ang design, hindi pwedeng tinginan tayo dito. Ginagawa ang design, kinakabada, minamahal. Kalimutan na yung boyfriend, girlfriend, mahalin mo design. So, ang sagot nito, 433.31 square meter. Okay, next. What will be the minimum estimate? Minimum 5 to 40. Siyempre 3. Yun yung minimum ha. Estimate. Artificial ventilation. Artificial. Pag sinabi artificial, meron tayong 2.4%. 2.4 second floor. The rest is 2.1.
So anong tanong dito? What will be the clear ceilings? Clear ceiling height of studio unit. Ang studio, anong floor? 7. Oh, so ibig sabihin 2.1. 2.1 po. Kapit na. What is the maximum allowable in preview? Isa. Siyempre, yung harapan. Ah, buka pala yun. Yung ilan yung isa? Gilid, likod. Ilan? 240. 240. 240. Okay. If the developer, oh, ilan? 4 basement. 3 meters. Oh, mayroong rule doon sa basement. Puntahan mo naman. 11 yon ang sagot. 11 meters. If the developer provides 4 basement, mag-provide siya ng 4 basement for the parking with 3 meter floor-to-floor finish, height, level. What is the height from basement to floor? Ah, kukomputin mo siya. Basement to floor level daw, 4th floor. Basement 4, FFL, NGL, no? To NGL. So, 11 meters. Kasi nag-go. Oh. Para sa light and ventilation. Nagbawas ka ng, ano, ng light and ventilation. Nag-get siya ba? Baka hindi nasundan. Nakuha mo, Jesus? Di ba, sir? Ano yung tanong? If the developer nag-provide ng 4 na basement for the parking na may 3 meters ang height, floor to floor. Ano yung height ng pang-4 papunta ng NGL? Projection ng Ilang meter? So hindi ka makaansagot kung hindi ka nag-plot, hindi ka naggawa ng seksyon. So puntahan mo yung ano, yung basement. Ano yan? Roll 8, roll 7. Roll 8, yung may basement. Minus 1. ito yung Dito. ito yung light and ventilation. Kasi yung height ng basement is 3. Dalawa. Yung basement? 173. 173. Standard mo yung Para doon sa light and ventilation. So, ano ka, mag-provide ka din ng 1.1. Pero yung galing. Tutusukin niya dito. Hindi dito. Hindi, line of control yan Ay, oo. Hindi ba 12 meters, sir? Baka 12. Dalawa ay salit sa 4 times 3. Ha? It's either 12 or 11. Ano lang talaga? Ano? Nakuha niyo? Paano? Ano ba sir, tamang sagot? 12? 11. Paano nag-11 sir? Teka muna. 3 meters, tapos... Teka muna. Anong tanong doon? Line lang. Kaya ang dalawa yung sinagot ko. Bakit binawasan ng 1? Kasi The as per developer. Wait, problem, wait. minus 1, lumubog yung NGL ng Ay, yung Okay na sir. Hindi gusto ko i-prove. Nakuha na? Okay na ba kaya? Ano daw ang sagot doon? 11 sir. Bakit? As per problem pala sir, lumubog. may 1 meter na... What is the height? Saan sir problem? From NGL. Ah, dito yung problem. Kaya hanapin ko section mo na. Saan nakalagay? 1 meter. 1 meter above natural grade lang. Naka-elevate siya ng 1 meter. Correct. Elevate. Grabe. So kung ang gusto nyo... Sino nag-isip nun?
Si Mitch. Ha? Bago si Mitch. Top 1. Top 1. I-remind me. Grabe. Mas mahirap yata yan kaysa dito sa orthographic natin next day, pero lang. Sige, next. Kina, matapos na. Wait tayo maaga. So, papunta po ako sa event, may event kami. Garanggaw. Garang-garang. Event namin. Ngayon. Dito mo sa total gross auto project. Culture, heritage. Ano next na tanong, guys? What will be the maximum total gross for Ate GFA? 7536.30. Paano mo kinuha? Yun yung sagot. Kinumpit ko lahat, sir, hanggang 12 ko. Sipag mo From ground to 12 ko, kasama yung... kasi siyempre, hindi mo makukuha to pag hindi mo kinakamada yun. Tama ang sagot ito. 7536. Sino nag-solve? Sige, taas kamay. Yung nag-solve na mali. Wala talaga nag-solve, isa lang. Sige, ito yung agreement natin. No? Since na mayroon na tayong answer, di ba? Patunayan mo sa sarili mo na yun na yun. Ikakamada mo, gagawin mo siya. Okay ba tayo doon? Guys, wala akong pake kung nagkopya-kopya ka pala lang naman or ano. Ang importante kasi ginawa mo siya ba? Post mo. Sino yung magaling maglalatag dito? Nakikitaan ko sila na magaling ito. Plastar ba? Plastar magkano? Ikaw din, 'di ba? Sabi ko, before you tell somebody, ikaw muna believe ka na ikaw magaling. 'Di ba? Believe in yourself. So ang sagot, letter D. Next, para makauwi na tayo. Is given blah blah blah. Anong sagot? Not required. 6. Not required. Not required. Kasi wala naman talaga incremental to sa harapan. Yun yung gusto natin. Bakit sir wala? Bakit wala? Tatanong namin sir, bakit hindi kailangan i-implement dito yung... Kasi 12 story lang siya eh. Pagdating kasi dito sa 14. 14. Hindi siya 14. Pagdating kasi sa angle, may angle kasi tayo. Yung kalsada kasi malaki. Ilan ba ang kalsada nito? Sige, nung namin yung kanina. Ilan bang abot? 10th floor. Total height ng incremental. Hindi, ilan ang height nito? Ilan ang natamaan? Ito. 28.52. 28. Teka. Isa-solve ko Ay, siguro dahil sa artificial. Hindi na sila magpas 12 floor times 3. Correct? Ilan ang ano yon? 36. Tapos yung angle niya, ilan ba ang angle nito? 55.5. 55? 65. 65.5. Ginamit niyo itong 65.5 sa 14. Natatamaan ang ilan hanggang ilan ang tumama? 13 meters? 13 floor? 10. Sa amin sa 10 floor? So since 12 siya, natamaan yung ano, yung 10. Sir, pag dito ba nag-a-apply ba ang kind of ventilation like natural ventilation or artificial? Kasi baka artificial yung ginamit kaya mas mababa, hindi siya tinatawag. Teka muna, ang problem nagsabi ba? Artificial? Wala naman sir. Di, natural grid line, 1 meter, blah 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 blah. Teka muna, mayroon tayong tricky nito. Teka ha, balikan ko yung problem. Hindi, ano siya. Ang project natin is kasi may question kanina eh. In-apply dito yung artificial. Ibig sabihin 2.4, 3.7, 2.4, 2.1. Di ba? 2.1 sumagot na tayo. Kaya 2.1 the rest. So hindi siya matamaan, kasi bumaba siya. Correct. Puli. Ang galing mo. Oo nga.
Next. Not required. Oh, not required na. Oh. Kasi hindi na Oh, yun yung sagot doon. Pag nagtanong na bakit, hindi naman siguro ito itatanong eh. Kaya nga, sir. Hindi, actually, for our ano lang naman, yung study ba? Next. So, ibig sabihin, hindi siya i-multiply ng tag 3 meter. Okay? 2.7, 2.4, then tag 2.1. Start na. Sa set ko, sa 7 ton. Kaya hindi siya umabot doon sa 65, 60.5, 65.5. Dito sa 7 ton, baka nag-start na. Studio type na. Next, what next? What will be the total open? Okay. TOSL. Ah, tingnan, total open space with the lot. C. Ha? C. Paano mo kinuha? ISA plus USA. Dito. Ang sagot, letter C. Malinis na yun. 492. So ano yung project natin? Zone classification. 5. Zone 5. Sige, dahil lang ha. Mayroon tayong ito, yung market, no? Binigay ko na yung detailed na sagot. So ang gagawin mo, namnamin mo bakit nagkaganon. Gagawin mo siya by means of understanding ba? Pag may tanong ka, PM mo na lang sa akin. Sir, may tanong ako. Oh, ano, sige, sige. May sinabi kayo dun, sir, na isang sa... Itong number 4, sir. Nakalagay dito, sir, 3.6. Ito, sa commercial 2, 3.629. Oh. Ang sinabi niyo last time, sir, puro right side ang kukunin natin as Oh. multiplier. Ang ginamit niyo dito, sir, 3.6. Okay, tama yun. Kasi ganito. Bakit yung minimum ng Pahiram ng problem nga, may problem rin. Wala ako eh. Anong number yon? Napuna ko to eh, pero may sumat ako dito. Number 4, yeah, number 4. What is the maximum? Ang ginamit niya po ay yung mababa. Pero ang tanong sa maximum. Dapat 9. Oh, discrepancy ngayon. I-note ko to ha, mamaya i-message ko sa group chat. I-review ko yung isang notebook ko lang dito kasi